Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nandito na naman ako, papunta na naman ako sa gym, nakahanap na naman ako ng magandang tanawin. Sabi ko, dito kaya ako mag-spokes hour ng maiba naman ang ating mga kapaligiran. So anyway, maganda man ang tanawin natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay napakalungkot. Mahigit kalahati or 52% ng mga Pilipino sang-ayon sa SWS ay nagugutom. Bakit? At ito po'y bagong record na naman. Ang galing talaga ng bagong Pilipinas. Pinakamatinding paggagutom nito. Mas tumitindi pa kaysa doon sa, or kapareho lang kung ikokompara doon sa pagkagutom ng panahon ng pandemya. Ano bang nangyayari? Well, unang-una, malinaw ha, yung mga bilyon-bilyones na ginagastos natin para sa AIC, sa tupad, at kung ano-ano pang ayuda dyan, hindi napupunta sa taong bayan. Kasi kung napupunta yan sa taong bayan, bilyon-bilyon yan, siguro naman hindi kalahati ng Pilipino, mahigit pa nga kalahati ng Pilipino ang nagugutom. Ibig sabihin, kinukurakot ng mga congressman at senatong, yung mga AIC, mga tupad, mga MAIF, ay nako, inuubos, binubuwaya ng mga walang ya. Malinaw po yan. Dahil kung hindi, sa dami ng ayuda na pinamimigay natin, dapat hindi na mahigit pa sa kalahati ng mga Pilipino ang nagugutom. Pangalawa, baliwala yung mga opisina ng gobyerno na talagang dapat nakatutok sa pagkagutom. Ano yung mga opisinang yan? Yung NAPSI, yung National Anti-Poverty Commission, okay? Tapos meron pang Presidential Advisor on Poverty. Siguro dapat buwagin na yung mga opisinang yan dahil walang silbi. Para pa tayo gumagastos para sa mga empleo at mga gastos ng opisina dyan, wala namang lunas na nagagawa sa problema ng pagkagutom, no? Pangatlo, kinakailangan talaga tignan natin bakit ba nagugutom ang taong bayan. Bukod pa sa korupsyon na alam nating lantaran ngayon, bakit ba talaga nagugutom sila? Well, simulan po natin sa katotohanan na karamihan ng ating mga kababayan ay umaasa pa rin sa agrikultura. At dahil mahigit kalahati ay nagugutom, ibig sabihin karamihan naman nagugutom ay nasa sektor na nagtatrabaho sa agrikultura. Anong problema sa agrikultura? Well, una-una, paano naman kikita ang mga magsasaka at magbubukid? Lantaran ng smuggling. I think unprecedented sa kasaysayan ng Pilipinas ang smuggling. Kahit ano pa yung pag-usapan natin, lantaran ng smuggling. Pati nga isda ngayon, lantaran ng smuggling. Pero dati-dati ng problema ang smuggling ng asukal, ng bigas, ng gulay, at siyempre ngayon pati isda at mga baboy. Ibig sabihin, lahat ng hanay na magbubukid, kaya nagtatanim o nag-aalaga ng livestock, ay apektado sa lantarang smuggling. Pangalawa, yung lantaran din, meron na nga smuggling, meron pang legal na importasyon. Alam niyo po, kada desisyon ng gobyerno na mag-import, bagamat yan ay dahil ayaw nilang tumaas ang presyo ng bilihin para sa karamihan ng mga mamimili, ibig sabihin yan, mas problematic ang kabuhayan ng mga magsasaka at magbubukid. Diba? Simple arithmetic naman yan. Kung talagang pabababain mo ang presyo, meron ka ng kalaban sa smuggling, tapos meron pang legal na importasyon, paano na ang hanap buhay ng mga magsasaka? So ang kinakailangan talaga nating gawin para tumaas o mababa na yung insidente ng pagkagutom ay itaas ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at magbubukid. At mangyayari lang yan, unang-una, kung talagang ititigil natin ang korupsyon doon sa mga ayuda. At pangalawa, buhusan natin ang suporta ng mga magsasaka. Alam naman natin na hindi gaya ng Thailand, hindi gaya ng Vietnam, hindi gaya ng Cambodia at Laos na wala tayong natural na irigasyon kasi meron silang Mekong River. So kinakailangan talaga natin paggugulan ng kapital ang patubig. At nung tayo naman po ay naging miyembro ng Kongreso, sinulong natin yung libreng patubig sa mga maliliit na magsasaka. Ang problema, kalahati lang po ng kabukiran natin ang merong patubig. Kaya nga po sinasabi ko, suportahan natin yung Gabay Party List, number 139 sa balota, dahil ang gagawin nila, 100% irrigation. Nang sa ganon, 100% ng mga maliliit na magsasaka makikinabang sa libreng irigasyon. Pero ang irigasyon ay isa lang yan na pangangailangan ng ating magbubukid. Kinakailangan din nila ng mga binhi, lalong-lalo na yung mga high-yielding, typhoon-resistant na mga hybrid, lalong-lalo na sa palay. Naku, ang dami na pong mga hybrid variety na ginagawa ng IRRI. Ang problema, yung mga bansa gaya ng Vietnam, ng Thailand, at Laos, ginagamit yung mga binhi na dinidevelop ng IRRI. Tayo, hindi natin ginagamit kasi hindi ma-afford ng mga magsasaka. Kaya naman, dyan dapat pumasok ang suporta.
Alam niyo po, walang problema kapag nagsusuporta ang ating mga magsasaka. Dito nga po sa Netherlands, grabe ang suporta nila. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na unfair trade remedies kasi mga mayamang bansa, grabe ang suporta sa kanilang mga magsasaka na kaya nilang mag-export ng kanilang mga produce sa napakababang halaga dahil suportado nila mga magsasaka nila. Kaya nga, yung mga pagkakataon na ganito na napakalaki ng subsidiya na ginagawa ng mga mayamang bansa sa kanilang mga magbubukid, po pwede tayo magpataw na tinatawag na countervailing duties para naman maging patas dahil yung pagbibigay ng saksakan ng subsidiya sa mga magbubukid nila, yan po ay unfair trade practice. Dahil grabe yung pondong binubuhos sa mga magbubukid na nabebenta nila ng murang kanilang produce at mataas pa rin ang antas ng kabuhayan ng kanilang mga magsasaka. Kaya wag na po tayo maghinayang dahil lahat ng mga bansa sa daigdig, mahirap, mayaman, nagbibigay po talaga ng subsidiya sa mga magbubukid. So bakit naman tayo magpapahuli dyan? Kung nagagastos ka ng mga walang yang congressman at senatong ang pera natin para sa korupsyon, nauubos na raw ang mga bahay sa Forbes Park dahil sila bilihan ng bilihan sa bahay sa Forbes Park. Lalo na ngayon na inimpeach si Binday Sara at bilyon-bilyones ang binigay sa mga congressman at sigurado ko multi-bilyon ang ibibigay sa mga senatong para makonvict si Inday Sara, bakit hindi natin po pwedeng paggugulan ng pondo ang ating magbubukid at ang ating mga mangingisda? So yan po ang unang-unang dapat gawin natin. No? Kinakailangan suportahan ang agrikultura dahil karamihan ng mga nagugutom ay nagtatrabaho sa hanay ng agrikultura. Pero bukod pa po dyan, kinakailangan talaga na labanan ng gobyerno yung patuloy na pagtaas na presyo ng bilihin. Siyempre, isang strategiya dyan dahil nangunguna sa pagtaas ng presyo ng bilihin ay ang ating pagkain. Ang strategiya nga dyan, buhusan ng pondo ating agrikultura nang sa ganun, tumaas ang antas ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Tama po na kinakailangan mapababa natin ang presyo at yan ang dahilan kung bakit madalas dinajustify yung mga importation. Pero wag natin kalimutan na kinakailangan balansehin yan dahil habang tayo nagpapababa naman ng presyo ng mga bilihin, baka naman ang nangyayari, ginugutom naman natin ang ating mga magsasaka. So kinakailangan talaga balansehin yan. Kinakailangan natin malaman natin kung magkano talaga ang presyo ng mga bilihin, magkano kakayanin ng ating mga mamimili at ganyang suporta o yung katumbas na suporta ang dapat ibigay natin sa ating mga magsasaka. Hindi ko naman sinasabi i-subsidize natin, no? Pero kung mayroon talagang extra pera, bakit hindi? Kaya nga po isa sa aking sinulong rin na batas, yung libreng tanghalian sa mga nagugutom na kabataan, no? Well, kung talagang napakadami nating ani at mababa ang presyo, ba't hindi na lang gobyerno bumili at ipakain sa ating mga mag-aaral? Kaya nga po pag nagawagi ang Gabay Party List sa eleksyon nito, yung libreng tanghalian na nabigyan na natin ng katuparan ng 17th Congress, gagawin nating libreng tanghalian sa lahat ng estudyante. Dahil kapag binili natin yung mga ani ng ating mga magsasaka at pinakain sa ating mga estudyante, nagkakaroon tayo ng bagong merkado, nagkakaroon ng masustansyang pagkain ng ating mga mag-aaral at nagkakaroon ng kabuhayan ang ating mga magsasaka at magbubukid. So, unang-una nga, para ma-curtail yung inflation na tinatawag, ayun nga, suportahan ang agrikultura. Pangalawa, kinakailangan talaga maghanap ng alternatibong sources ng mas murang petrolyo. Kasi ang petrolyo pa rin, kapag tumaas yan, lahat tumataas. At uulitin ko po, panahon na pag-aralan natin, bakit ba tayo sunod-sunuran sa mga Amerikano? Palibasa, sinasanction nila yung pagbili ng langis galing sa Russia, sunod-sunuran naman tayo. Pero yung ibang mga bansa gaya ng India, ng China at pati na hindi naman Indonesia kasi Indonesia may langis yan, no? Pero yung China, yung India at yung Turkey, wala silang pakialam dyan sa sanction na yan. Kasi ang importante, sitmura ng mga mamamayan. At habang mataas ang presyo ng petrolyo, alam natin na tataas ang presyo ng lahat ng bilihin. Now, bukod pa doon sa paghahanap ng alternatibong supplier na mas mababa at yan naman po ay Russia lang, no? Kinakailangan din talaga bigyan natin insentibo para nga magkaroon tayo ng mas marami pang renewable. Kasi tignan ninyo, kung mas marami tayong mga solar farms, mas marami tayong mga geothermal, yung mga tinatawag nating renewable sources of energy, lahat ng mga kotse natin po pwede na tayo mag-electric. Bakit tayo hindi po pwede mag-electric ngayon? Kasi mahal ang kuryente. Pinakamahal sa buong Asia ang kuryente sa Pilipinas. So anong matitipid mo kung mag-electric car ka nga, mahal naman ang kuryente. So kinakailangan talaga,
gawing mabilis ang proseso ng pagtatayo ng renewable energy gaya ng solar at geothermal at saka wind power. Alisin na yung corruption dyan na nagiging balakid. Alisin na yung kagustuhan ng mga dambuhalang energy company na sila magmonopolya nitong industriyang ito. Hayaan na natin pati yung mga maliliit na mga kumpanya na maglagay ng mga solar panels sa mga tahanan. Huwag na natin payagan ng Meralco na ilimit yung incentives ng mga mamimili kapag sila maglalagay ng solar panels sa kanilang mga kabahayan. Dahil pag napababa natin ang presyo ng kuryente, pwede na talaga tayong magkaroon ng mga electronic vehicles pag mababa ang presyo ng kuryente, siyempre, mas magiging viable yung paggamit ng e-vehicles. Ngayon kasi mahal ng kuryente, paano maging viable sa Pilipinas yan? Kaya nga hindi masyado bumibenta ang mga e-vehicles. At ito rin ang dahilan kung bakit walang sapat na charging stations. Kasi bakit ka nga magkakaroon ng charging stations, wala namang bumibili ng e-vehicles kasi nga mahal pa rin ang kuryente. So yan po talaga ay importante. At pangatlo na akin nakikitang solusyon ay talagang kinakailangan, tutukan natin yung pagpapababa ng presyo ng kuryente, hindi lang sa pamamagitan ng renewable, kasi renewable pwedeng maging mahal yan, no? Pero talagang kinakailangan, sitahin natin yung mga nagdi-distribute at saka yung mga nagbebenta ng kuryente nang masiguro naman natin na hindi talaga sobra-sobra ang kanilang tubo, no? Kasi nga hindi ko maintindihan bakit pinakamahal na kuryente tayo sa buong Asia ngayon. Diba? Anong meron ng bansang Indonesia, Thailand, Malaysia na mas mababa ang presyo ng kuryente na wala tayo? Ang iniisip ko dyan, kasi nga dito sa Pilipinas, ang mga industriya nakikialam din sa politika. So habang malakas ang impluwensya nila sa politika, napalalaki nila ang tubo nila. Kaya nga ang ERC na siya naman dapat nag-fix ng rate para protektahan ang mga mamimili, walang magawa. Dahil talagang hawak ng mga mayayaman sa atin ang desisyon kung magkano rin ang ibabayad sa kanilang sariling mga bulsa. Diba? Now, ilan lang po yan sa mga solusyon dito sa problema ng pagkagutom, no? Pero ultimately, babalik at babalik yan doon sa isang leader na nasa tamang pag-iisip, alam ang gagawin para magkaroon ng solusyon, ibig sabihin, walang bisyo at malinaw mag-isip. Kaya naman pinakamatindi ngayon ang pagkagutom sa mahigit na 20 taon dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng leader na walang malay kung ano nangyayari sa mundo at palagi talagang nasa mundo na hindi sa mundong ababaw. Kinakailangan tamang mag-isip pa rin ng leader. Balik pa rin tayo sa hair follicle test. Dahil habang wala ka sa tamang pag-iisip, wala ka talagang solusyon na maibibigay. Lalong-lalo na sa problema ng kagutuman. Hindi po malayo talaga yan, ha? Yung pagiging addictus benedictus na hanggang ngayon hindi sinasagot ng pinakamataas na opisyalis natin, yan po talaga yung nakakaapekto dahil tignan ninyo, bakit umabot sa ganito na mahigit 1 sa 2 Pilipino ang gutom? Tatanggapin na lang ba natin yan? Nakabahagi ng pang-araw-araw na buhay natin, nakalahati ng ating mga kababayan, nagugutom at tumataas pa. Ang antas ng mga nagugutom, wala pong solusyon. Ang buong akala ko, ito'y figures na ng Marso, eleksyon na. 2 buwan na lang, mag-i-eleksyon na. So lumalabas na ang pera ng politiko. Pero nakakabahala, maski lumalabas ang pera ng politiko, abay marami pa rin gutom. Ano nangyayari? Ibig sabihin, talagang matindi na ang problema. At yan nga po, ang pinagmumulan niyan ay yung kawalan ng suporta sa agrikultura, kung saan nakasalalay ang ating karamihan ng mga manggagawa at mga kababayan, yung mataas na presyo ng bilihin, kaya hindi nga nila mabili. At siyempre, nandiyan pa rin yung problema ng kawalan ng trabaho at mababang sweldo. Diyan naman po papasok yung ating panlabas na relasyon. Ang ating mga karatig bansa, at hinahamon ko si Tariela kung ako'y mali, lahat po ng ating karatig bansa, Indonesia, Malaysia, Thailand, saksakan po ang pakinaba sa China. Bakit? Dahil nangungunang mamuhunan ang China sa mga bansang ito. Pangalawa, nangunguna pa rin ang hanay ng mga Chino sa mga turistang bumibisita sa mga bansang ito. Uulitin ko po, sa Thailand, 35 million tourists. Ikumpara nyo yan sa 5.5 million tourists sa Pilipinas. Ang maganda po kasi sa turismo, low-lying fruit na tinatawag. Wala ka nang gagawin dahil napakaganda na ng Pilipinas. Ang kinakailangan lang talaga, huwag mong awayin yung pinanggagalingan ng mga turista. At huwag mo ring awayin yung pinaka
nagbibigay ng kapital ngayon sa Southeast Asia. Tariela, sagutin mo ko, hindi ba totoo yan? Tignan mo ang datos. Numero 1 pa rin pagdating sa kapital at pagdating sa turismo, ang Chino. Samantalang sinasabi nyo, lahat ng Chino espiya. Dahil meron daw batas ang China na nagsasabi lahat ng mga Chino ay espiya. Pwede ba yan? Bakit tayo bibisitahin ng mga Chino? Di ba nga, nagkaroon na ng advisory ang China na mag-ingat ang mga Chino dito sa Pilipinas dahil tinatarget sila ng Pilipinas? Deny pa tayo. Totoo yan. Pati mga estudyante, sinasabi nyo, espiya. Lahat ng mga Chino, sinabi na ni Gibot Yodoro, may batas na sila ay espiya. Aminin na natin yan, tinatarget natin ang mga Chino. Bakit? Dahil kinakailangan ni Marcos Jr. ang suporta ng Amerika para kahit gaano siyang kapalpak sa kanyang liderato, dahil wala siya sa tamang pag-iisip, susuportahin pa rin siya ng Amerika. Bakit? Dahil ginagamit niyang unsinkable warship ang Pilipinas sa pagpapayag na naririto ang mga militar ng Amerika. Malinaw po yan. At yan ay dahilan din ng kahirapan. Kasi yung kawalan ng kapital ay nagiging dahilan kung bakit mababa ang sweldo dahil kulang ang trabaho para sa ating populasyon. At yan din ang dahilan kung bakit kulang nga ang trabaho mismo. Pag-aralan po natin ang karanasan ng Vietnam, ng Malaysia, ng Indonesia, ng Thailand. Alam nyo, yung Malaysia, yung Vietnam, meron din po silang agawan ng teritoryo sa South China Sea. Pero hindi nila tinuturing na talagang kaaway ang China dahilan kung bakit nakikinabang pa rin sila sa kapital at yung pagdating ng mga turista galing sa China. Pwede namang gawin yan, nagawa na yan ni Tatay Digong, ba't hindi natin maulit muli? Pero ang sigurado doon, yung mga panahon ng gaya ni Tatay Digong na dumami ang turista at mga nangangapital na galing sa China, wala pong Tariela. Alam na natin ang mga balakid. At wala ring Marcos Jr. Although nakapagtataka dahil yung practice naman ni Lisa Araneta Marcos, lumago yan dahil halos lahat ng kliyente niya, pati na yung mga pogo-pogo na yan, kliyente ng kanyang opisina. Sige nga, bukasan tayo ng libro, tingnan natin kung sino hindi niya naging kliyente. Sa totoo lang, ang mga gaya ko na palaging sinasabi, dapat mabuting relasyon natin. Wala naman kami nakuha mga Chinese client. Kung meron man, kakaunti. At yung pa pinagbibintangan na pogo daw, di naman sila pogo. Ay, naku talaga naman. Oo, magpakatotoo tayo dahil ang tao naman, hindi bobo. Nalalaman din nila ang katotohanan sa kasinungalingan. So yan po mga dahilan. Kulang sa tutok sa agrikultura, kulang sa tutok sa pagbantay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kulang sa trabaho at mababang sweldo dahil inaaway yung pangunahing pinanggagalingan ngayon ng kapital at ng turista, at least sa parte ng daigdig natin dito sa Southeast Asia. Kaya nagtataka pa ba kayo na pinakamalaki ngayon ang hanay nagugutom sa ating kasaysayan? At papayag pa ba kayo na hanggang 2028 ganito ang ating buhay na pataas ang hanay ng nagugutom? Nako Pilipinas, gumising na kayo! Hindi po illegal na magsisante ng presidenteng palpak. 2 beses na natin ginawa yan. Yan po ay nasa ating saligang batas. Karapatan ng tao yan bilang tunay na suberenyo. Gamitin ang people power para alisin ang mga bagsak sa performance ng presidente. At ayan na naman po, anong tawag ninyo kapag 52% ng ating mga kababayan nagugutom? Sa akin po, super bagsak talaga yan. Huwag nang pagpilitan. Ano ba naman yung nanatili na kayo sa puerto ng 20 taon? Bilyon-bilyonis nang ninakaw ninyo. Gusto nyo pa magpalago ngayon? Ano ba yan? Wala na ba talagang enough is enough doon sa inyong hangarin na magpayaman? Ay nako, may karma po yan. Hahayaan na natin ang karma na magbigay ng leksyon sa inyo. Well anyway, mainit po ang araw, kinakailangan ng magpunta sa gym dahil lalong iitim ang Spokes Harry Roque. Pero sana po nag-enjoy kayo sa tanawin at sana nagbigay tayo ng karagdagang kaalaman sa lahat tungkol dito sa problema ng kahirapan. In other words, kinakailangan palitan na ang administrasyon. Kung nais natin mabawasan ang problema sa pagkagutom, sigurado po lang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Reporting live from the Netherlands. Ito po ang inyong paboritong asylum seeker, Spokes Harry Roque, nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.